Hello, I am Albert. Welcome to Arbanson Newbie Vlog. Today, we will talk about wild mulberry tree. Let us start. Napakagandang umaga mga ka-bonsai newbie. Gusto ko lang ipakita sa atin ang ating project in progress. Ito ay isang mulberry, wild mulberry. Pero sa totoo lang, ito ay napakaliit lang na mulberry noon. At nakalagay sa isang plastic pot. And then nasira na yung plastic, tinanggal ko na siya, bumuon na yung mga roots niya sa lupa at somewhat parang directly planted na siya sa ground. Pinabayaan ko na lang siyang lumaki at kinakat ko na lang yung kanyang mga branches. And then meron pa siyang malaking cut dito. Kung titignan mo, ito sa bandang ito. Diyan, napakalaki yung cut dyan. At itong part na to ng mulberry ito ay parang kung titignan mo ay dead yung part ng trunk na to. At dahil kinat ko ito hindi naman siya nag-heal dito, pero dito na siya so anyway, parang hanggang dito pa sana mag-heal. And then nagti-taper naman siya. The purpose of this cutting is para mag-taper siya. Kaya yung may bagong leader dito, ito na lang pinatubo ko. And then kinat ko ulit dito sa dulo niya. I hope na hindi na mamamatay ulit yung parting yon. And then palalakihan ko ito ng konti. And then I'm going to cut again here, dito sa banda rito. And then this will be maybe yung susulpot na dyan. This will be the apex. Mga ganito siya kalaki. Malaki na rin to. Sinlaki siya ng aking legs. Malaki ang aking mga legs. Malaki na to. Malaki na siya. So, sinishare ko to para magkaroon tayo ng idea sa project na ganito. At ito ang pros and cons niya. Sa ganitong type ng project na hinahayaan natin siyang lumaki dito sa baba, siyempre hukayin natin dito. Mayroong situation na pag hinukay natin ito ay who knows kung mabubuhay siya o hindi, di ba? So another pakikipagsapalaran yun. Lalong-lalo to talagang bumubumaon sa lupa yung kanyang mga roots na. So kailangan mo talagang hukayin ng malalim. I hope na pag hinukay natin siya ay mabubuhay siya. Kailan ko siya hukayin? Hukayin ko na siya. Malapit na. Lumaki lang ng konti ito. Hukayin ko na siya. And now, yung mga branches naman ito, madami ka akong kinakat na mga branches dito, madami na akong kinakat. Ang kailangan natin dito ay yung thickening of the trunk, the main trunk niya. At at least malapit na nating maabot. Ito lang ang problema natin kung paano siya mag-heal ito. At saka yung palalakihin natin din, ididig na natin, hukain natin siya. Maski i-cut natin yung mga ito hanggang ito, madali lang natin ma-obtain ito pag laguin na lang ito, patubuin na lang mga ito pagka nasapat na siya. O kaya sisimulan natin dito, maglagay lang tayo ng usli dito ng at saka yun na yung itutuloy natin. So meron tayong first branch, this might be the second branch, at meron na tayong actually back branch dito sa kanya, and tatanggalin natin ito para magtuloy-tuloy siya. Ngayon, ang problema pagka nakadirect siya sa lupa ay hindi natin kuminsan makokontrol yung nodes niya, mahahaba yon at pangit siya sa bonsai. Kaya kuminsan saka lang tayo papatubo ng kanyang first branch, second branch, third branch kung nasapat na siya, kasi mas controlled natin. At pati yung kanyang mga dahon, makokontrol natin. Anyway, yung ganito kalalaking dahon, hindi ito pwede sa bonsai world. Pag nila i-show ito, yung mulberry na to, ay ang kanilang i-display talaga actually is yung kanyang fruits. At kanilang dinadefoliate yung kanyang leaves. And then sa kanila show, kasi usually hindi mo siya mapapaliit tulad ng mga ibang mga halaman. So ganito, yan ang gagawin natin. Although ito ay liliit din ng konti ito, hindi ganitong kalaki pagka nasapat na siya. Okay, i-update ko kayo sa progress nito. But right now, we're going to cut again the branches. Para ito lang kasi ang ititira natin ulit. Magkakat ulit tayo dito.
para natin to. Actually hindi natin kailangan ito. Nagko-cross siya sa main trunk. So, ipa-plus cut natin ito. Ito, actually lalagarin ko na lang mamaya ito. Iputulin ko hanggang dito. Kasi this one ay nasa hindi na magandang direction actually ito eh. Pwede na to. Pwede na itong maging new leader dito sa papunta doon eh. Hopefully pagka kinukay natin ito ay magtutuloy, hindi sila magda-die back. So, magka-cut ako dito. Magka-cut ako sa banda rito. At itong patutuloy natin para yung spread ng branches ay ganon. At ito, okay na naman siya kasi papuntang ganon. I hope magtutuloy. And then yung back, magka-cut tayo. Ito, ikakat na natin lahat ang mga to. Kakat na natin ang mga yan. Ito lang ang matitira. Hindi ka magka-cut dito kasi pinapalaki ko to ng konti. Okay, so yun ang ating bonsai in progress. I-update ko na lang kayo. Oh well, tapos na siya. Nakat na natin. Tulad ng sinabi ko kanina, nag-cut na tayo dito. We will allow this one to grow. And this one, hopefully may node siya dito. And then maybe we can just allow this one to as the leader of the branch. At siya nang magti-take over. And then we have back branch here. Hindi natin makita. Actually, pag dito, mas hindi nga siya masyadong malaki. Pag dito mo siya tinignan. Pero titignan siya, malapad sa dyan. At lalo na dito sa bandang ito, malapad. Masikip kasi, hindi ako makapunta doon. Hindi pa siya fully decided kung nasaan ang kanyang front. Kasi depende rin sa character ng tree yan sa pag later on pagtubo ng mga branches. Mayroong possibility na we'll make a drastic cut here na naman pagdating ng araw. Ito kasi ito sa nag-die back kasi ito eh. Napakalaki hanggang dito yung kanyang pagkamatay. Ang isa siguro sa dahilan hindi ko gumamit ng paste nung pinagkatan ko noon. Dapat para hindi pumasok yung tubig ulan o yung pag-watering natin sa kanya. So, this is it. Ito na siya. Hopefully, next time I can update you with the progress of the tree. Thank you again and God bless.